Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoong Jesus. Panginoon, namamangha kami lagi sa iyo at patuloy niyo pa kaming mamanghain dahil sobrang napakabuti mo. Hallelujah. Lahat ng ginagawa mo, ipagsasabi po namin. Hindi po kami mahihiya. Hindi po kami matatakot. Salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Sige po, hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga, no? Purihin po ang Panginoon at mabilis po ang panahon. Lagi nating sinasabi, ano? Ngayon po ay ano na? Lunes, sabi, ano? Mabilis kasi. Linggo ngayon. Lunes, sabi ni Jacob, ano? Ayan. Nakakatuwa si Jacob, ano? Sabi, mabilis ang panahon, Sunday ngayon, pero mabilis, naging Lunes sa kanya. Okay, joke na. Okay, so ano na ngayon, ano? Katapusan na ng June. At least isang ano na lang, ano na, matatapos na naman ng June. Okay, so ganun pa man, nananatili po ang katapatan ng Diyos. Ayun, lalo yata akong kausap. Nananatili po ang katapatan ng Diyos. Amen? Alam niyo po ang isang good news sa mga sabihin nating sabi niyo, nanay ka at tatay. Alam niyo po ang sagot ni Lord, pag nanay at tatay ka, anak, okay lang na maging nanay at tatay ka. Ang mahalaga, kasama mo ako. Hello! Amen? Nanay at tatay ka nga, hindi mo naman kasama ang Diyos. Ngek. Ngek-ngek, sabi nila, no? So, ibig sabihin, ang mahalaga sa buhay, kasama mo ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, kasama mo ang Diyos, yun ang mahalaga sa buhay. Amen? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang panig sa atin, hindi natin kalaban. Sabi ng Panginoon. And then, ang sabi ng Panginoon, ang sabi po niya, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, if God is with us, who can be against us? Sabi mo kasi yung katabi, isa lang ang kailangan mo. Hindi marami. Okay, alam niyo na po yun. Alam niyo na po ba yung isa lang ang kailangan mo? Alam niyo na? Kilala niyo na yon? Si Jesus lang. Amen. Kasi si Jesus, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kasi si Jesus, kahit ikaw ay hindi tapat, siya'y tapat pa rin. Amen. Hallelujah. So, napakabuti po. Alam niyo po, yan po lahat yung sinasabi po natin galing sa kanyang salita. Kaya tignan niyo po, tayo po'y napapalakas, tayo po'y nagtatagumpay sa salita po ng Diyos. Tayo po'y buhay na buhay, malakas dahil sa salita ng Diyos. At ang tawag po dyan, pananampalataya. Amen. So, welcome po ang bawat isa. Si Ate Mary Jane. Tayo ka nga, ate. Palakpakan po natin. Gusto lang naming i-honor, i-appreciate yung pagpunta mo. Masayang-masaya po kami. Salamat. Nashiran po ng 3 Maria yata. Okay. So, kasama niyo po. Wow. Si Nanay Ason, no? So, maraming salamat si Ate Emily. Yan, tatlo sila. Siyempre, gagamitin po sila ng Panginoon, 3 magkakapatid. Salamat po. At sa mga first time na dalo, ayun, si ate, nakita ko po ulit. Natutuwa po ako kasama ni Ate Malo, pangalawang ano. At si Jacob, andyan din si Jacob. Bata pa yan si Jacob noon. Pero, ang bilis din ng paglaki. Ano? Sa bawat isa po sa atin, maging yung mga nanonood po online, maraming salamat po sa inyong panunood. At hayaan nyo po na maging blessing po kami sa inyo sa pamamagitan po ng salita po ng Panginoon. Ako po'y talagang napataas ang kamay sa pagpupuri sa Panginoon kasi po yung naipatotoo po ni Sister Pastora Baby, nung Sunday, yung family na yon, 3 po sila. Tinawag ko po dito sa office at kinumusta. Okay, first time po silang dumalo, pero sila po ay dumadalo na rin. At ayun, nagkakwentuhan at natanong kung ano yung sitwasyon, kumusta sila. Nabanggit nga po nila yon. So, ang ginawa po natin, pinag-pray po natin. 2 beses po pinag-pray kasi nung una, tinanong ko, ay yun nga po yung sitwasyon. Yun pala, hindi pa sinabi. Ayun pala, kasi pagkaalam ko, dahil yun naman ang kumusta naman yung result, nahihiya pong, parang hindi pa sinasabi sa kanyang nanay na ganito nga yung sitwasyon niya, yung case po niya. And then, nung bumalik po ulit sila Pastora Baby, kasama po si yung anak, and yun nga, nabanggit na mayroon pong tumor sa utak. So, ganun pa man, ako po, sabi ko, mag-stand pa rin tayo sa Diyos ang nagpapagaling. Hanggang sa hindi po niya, kaya nga po, sabi nga po, may kasabihan na it's not over, hindi, hanggat, ano ba yun? Nabubulol po ako. Para bang, hanggat hindi pa natatapos, hindi pa tapos.
Ibig sabihin, hanggat di pa tapos ang ating buhay sa mundong ito, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, may pag-asa pa rin. Dahil mayroon po tayong Diyos. Kaya iyon po yung aking stand. Ngayon, kapag tayo po ay sa ganung bagay, nagpupursigi, nananalig pa rin na manalangin sa Panginoon, and then ang Diyos naman, magpapahayag siya na sasabihin niya, anak, it's over. No? Anak, magti-take over na ako. Amen. So, ibig sabihin sa pagti-take over ng Panginoon, maaring yung tao ay kukunin na po niya. Okay? So, ganun lang po ang buhay natin. Ako po yung nakikinig kanina sa ating audio Bible. Alam niyo po, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, ang buhay ng tao ay parang usok, sandaling lumilitaw, sandaling nawawala. Hello? Pastor, ang haba naman ng buhay natin, 70 years, 80 years, 90 years, 100 years. Sinabi po ng Panginoon sa kanyang salita na ang buhay natin maikli lang kumpara sa buhay na walang hanggan. Ikumpara mo yung eternal life na gustong ibigay ng Panginoon dun sa katiting na buhay na meron tayo ngayon. At ngayon, ang masaklap, ang tao, dun sila nagfo-focus dun sa napakaliit na buhay, napakaikling buhay. Na pagkatapos nun, nag-focus sila, wala silang panahon sa Diyos, pagkatapos nun, eternal na kahirapan sa impyerno. Pero kapag ikaw ngayon, maikli man yung buhay mo, sinuko mo sa Panginoon, ginamit mo, yung layunin ng Diyos sa buhay mo, tinupad mo, naglingkod ka, bibigyan ka ni Lord ng gantimpala, buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Yun po yung talagang napakaganda, na binigay po sa atin ng Panginoon. Alam nyo po, patungkol naman po sa ganong case, samantalahin ko lang yung pagkakataon na i-share yung case o situation testing na dinanas po ni Ma'am Nelly. Basahin ko lang po yung bago po ako magsimula, Basahin ko lang po ang Corinthians. Ako po, ito po yung although po, siguro sa atin pong lahat, maging lesson na rin, maging aral, kapag dumating sa inyong sitwasyon o sa inyong buhay yung ganitong sitwasyon, maalala niyo po ito. At sana kapag aking dalangin na lahat po tayo magpaninuhod o mag-humble po dito, panghawakan po natin. 1 Corinthians chapter 6. Hindi po ito ang aking ituturo, pero magiging gabay lang sa mga sitwasyon natin na nararanasan ng mga paghamon. Ito po sa 1 Corinthians chapter 6, mayroon po itong payo si Apostol Pablo patungkol sa mga mananampalataya na may mga sigalot, may mga disagreement. Ang context po nito, both believer. And sometimes, pwede po nating i-adapt to even believer ka at unbeliever. Okay? Pero sa akin, yun po yung personal kong Pero yung context po nito, parehas na believer. So, tignan po natin. Basahin ko lang mabilisan. Simulan ko po sa verse 5. Okay? Ang sabi po dito, sige, simulan ko lang sa verse 6, bilisan ko lang para verse 1, I'm sorry. 1 Corinthians chapter 6, verse 1. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukuman na di mananampalataya? Okay, may problema, may case ang magkapatid. Bakit kayo pupunta pa sa hukuman na kung saan yung hukom o yung husgado, unbeliever? Okay? So, tignan niyo po, pakinggan po natin to. Bakit, ayun ang tanong, ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, sa mga hukom na di mananampalataya, sa halip, ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. So, believer sa believer, nagkaroon ng argument, nagkaroon ng disagreement, ng sigalot, ang mag-aayos, yung lingkod ng Diyos. Hindi na pupunta, hindi maghahablahan, hindi magdidimandahan. Hello? Yan ang salita po ng Panginoon. Verse 2, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Sabi mo sa iyong katabi, hinirang ka ng Diyos. Tayo po ang hahatol sa sanlibutan. Di ba? Kaya mas mataas na hukuman ang church. Okay? Kasi dito sa lupa, mamaya mapag-aralan po natin. Sige, iano ko na lang. So, ito po ang sabi ng salita po ng Panginoon. Okay? Kung kayo ay hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang mga ganyang kaliit na bagay? Verse 3, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Tayo ng mga mananampalataya? Okay, so sa susunod ko na lang po yung explain po yan, pero
yan po yung sinabi po ng Bible. Verse sumunod, gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo idinudulog sa mga taong di kinikilala ng iglesia o ng church? Ito po, no? O, bakit mo idudulog? Okay? So, dapat kayong mahiya, sabi ni Apostol Pablo, wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayang magkakapatid? Ayan, yun po yung context. Verse 6, bakit nagsasakdal kayo sa hukumang kapatid laban sa kapatid? At sa harap pa naman ng mga di mananampalataya. Yun po yung masaklap dun eh. O, kaya nga po, minsan dumulog ka, yung husgado, unbeliever, walang takot sa Diyos. Ang hatol nun, hahatulan niya kung ang isang usapin, kung may maibigay yung isa, doon siya papanig. Unbeliever eh. Di ba uso yung bribery? Lagayan? Hello? Kaya sayang lang, mag-aaksaya ka ng panahon eh. Tulad po yung case po namin, nangyari po kami. Yes, alam ko, tama kami. Kaya ang puntos ko po dito, Lord, sa'yo ko na lang idudulog sa hukuman mo. Okay? Amen? So, ganun na lang. Yung atin pong gagawin sa sitwasyong yon. And salamat dahil parang yun po yung naano ni Ma'am Nelly, na yung prophetic word na na-release po sa kanya nung Friday ng gabi ay talagang sabi niya, nakita ko yung, alam niyo, malayo ako ng konti, nakita ko yung kanyang balat. Kinilabutan, tumayo yung balahibo. So, ibig sabihin, kanina habang nagpapatotoo. Yan. And then ito, verse 7, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Isa ng kabiguan sa inyo. Yan. Bakit hindi na lang ninyo hayaan gawan kayo ng masama? Bakit nga ba? No. Diyan po, ayun po yung punto ko. Bakit? Sabi, parang ang hirap intindihin, Sabi ni Apostol Pablo, bakit hindi na lang ninyo hayaan na gawan kayo ng masama? Ang bihira, Yan ang tatak na ikaw ay taga-sunod ng Panginoong Jesus. Si Lord Jesus, sabi niya, pag sinampal kayo sa kanan, iharap niyo pa yung kaliwa. Ibig sabihin, huwag kang gaganti. Sabi ni Lord sa kanyang salita, ba't di mo na lang hayaang gawan ka ng masama? Kaya? Kaya po ba? Kaya? Kaya? Oh. Kakayanin. Kaya? Sabi niya, testing nga, gawan mo ng masama yung katabi mo. Joke lang. Yun po yung, ito po, naging strike sa akin to. Ang lakas ng tama nito. So, ibig sabihin, may mga taong gumagawa sa atin ng masama. Huwag ka nang lalaban. Hayaan mo na lang. Ay, kausap po. Gusto pa bang sumunod kay Lord o hindi na? Gusto ba? Natisod na ba? Natisod na sa salita ng Diyos? Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Ito pa yung isa. Bakit hindi na lamang ninyo bayaang madaya kayo? Hayaan mo na. Hindi, parang nadaya ka kasi, di ba? Oh. Hello? Hindi, pagka ganyan po kasi, hindi ka na pupunta sa husgado eh. Hayaan mo na lang nagawan ka ng masama, hindi ka na Ibig sabihin, ang Diyos ang iyong lalapitan. Di ba sabi ni Lord, akin ang paghihiganti. Hey! Hallelujah! Akala mo lugi ka pagka gano'n na, bakit di mo nalang hayaan gawan ka ng masama? Akala mo lugi ka? Hindi. Hindi ka lugi. Pinagpala ka pa nga eh. Dahil hindi ka ipagtatanggol ng tao, kundi ipagtatanggol ka ng Diyos. Anong gusto mo? Ipagtanggol ka ng tao o ipagtanggol ka ng Diyos? Oh, come on. Amen? Hallelujah.
Buti na lang talaga ang salita ng Diyos. Amen? Naniwala tayo. Oh, ito. Subalit, kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. Oh, di po ba? Pag ginawan ka ng masama, nag-counter ka ng masama, ikaw mismo gumagawa ng masama. Yun ang ayaw ng salita ng Diyos. Iiwas ka at ako sa isang kasalanan na maari mong gawin. Hello? Dahil alam niya na kapag ikaw at ako ay gumante ng masama, magkakasala ka. At alam natin, ang kasalanan hindi makakabuti sa atin. Di po ba? So, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Iyon po yung iyong, di ba, ako, pupunta sa kaharian ng Diyos, pag ikaw gumawa ng masama sa akin, pag di ka nagsisi, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sino po ang lalabas na kawawa? Ikaw na ginawan ng masama o yung gumawa ng masama? Hindi, ulitin ko po ulit. Sino po ang kawawa? Ikaw na ginawan ng masama o yung gumawa ng masama? Yung gumawa ng masama. Kasi hindi po siya tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ginawan ka ng masama, gagawa ka ng masama sa Kanya, parehas kayo na hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Hello? Okay? So, hindi po ito yung aking ituturo, ha? Ini-encourage ko lang po kayo na bawat sitwasyon sa buhay po natin, pangyayari sa buhay natin, mga minamahal na kapatid, may tugon ang Diyos. May tugon ang Diyos. Kagabi, sa patay po, sa lamay, ang sabi ko, sa bawat sitwasyon tulad ng ganito, ang Diyos ay gusto niyang ihayag kung sino siya. Okay? Namatayan kayo, gustong ihayag ng Diyos kung sino siya. Sino siya? Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Okay. Pinahayag niya, si Jesus. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. So, nahayag siya kung sino siya. Hello? Amen. Hallelujah. So, ito po, nakikita po natin. So, wag kayong, wag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, ganyan, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait sa kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakakatakot po ito, pero hindi po tayo dapat matakot kapag wala po tayo doon sa mga nasabi o naturang mga sinabi na mga gawain ng tao na nang sa ganon ay hindi sila mapabilang. And then, sabi verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Dati ganyan po tayo, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nakikiapid, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, nagnanakaw, maaring dyan po tayo sa naglalasing, sakim, nanlalait sa kapwa, nandaraya, at walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit, sabi dito, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Amen. Amen. Kaya wala na yung mga yon. Kaya nga sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, 2 Corinthians 5:17, ang sino man na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang luma at dati niyang pagkatao. Ano ang dati natin luma at pagkatao? Naglalasing, nambababae, halimbawa, nanlalait sa kapwa, nandaraya, lahat na ng kasalanan. Ganyan tayo dati. Amen? Pero ngayon, nilinis na tayo ng Diyos. Kaya yung awit po natin kanina sa worship team, ay tinuring na matuwid sa harapan ng Panginoon. Malinis ka na sa harapan ng Panginoon dahil kay Jesucristo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, ayan po, nakita po natin, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating Diyos. Sana po, kahit papano, ito pong parang po natin opening ay dito pa lang nagkaroon na po ulit tayo ng realization. Ako, dalawang bagay yon, yung bakit di mo na yung hayaan na gawan ka ng masama? Hello? Huwag ka nang gaganti. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang gaganti. Okay, actually po kapag gaganti ka, hindi ka pa rin masasatisfied eh. Okay? Hanggang sa mauwi na yan sa galit at puot. Amen? Pero kapag si Lord ang naghiganti para sa'yo, satisfied ka.
May kasama pang pagpapala yon. Amen. Hallelujah. Okay, palagpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tuloy po natin. Ayan, ang lahat po, sabi nga po natin talagang all things work together for good. Salamat. Iisa lang katugunan ng lahat ng ating pangailangan, ang Panginoong Hesus lang. Kaya focus po tayo sa Kanya. Sige po, marami pong salamat. Andito na po tayo sa huling series po natin. Ano po, pang 5 linggo na po. Na atin pong dinidiscuss po ang Back to Church. Ano po, ito po yung ating series at napaka-importanting nakita po natin. Sana po sa atin pong mga unang mga lessons ay may mga natutunan na pulot po tayo patungkol po sa church. Ito po ang ating final, panghuli na topic. Ano po, Back to Church, knowing your function as part of Christ's body. Okay, kailangan mong malaman, no, kung kabilang ka sa church ng Panginoon, kailangan mong malaman yung function mo. Ano ka ba sa katawan ni Kristo? Ang church po kasi ay tinawag po ng salita po ng Panginoon na katawan ni Kristo. Sabi mo nga sa iyong katabi, katawan ka ni Kristo. Okay, so ibig sabihin may kaugnayan ka sa kay Lord, may connection ka kay Lord, hindi ikaw yung taong walang connection sa Panginoong Jesus. Amen? So kung may connection ka sa Panginoong Jesus, mayroon kang function. Mayroon kang gagawin, mayroon kang tungkulin, mayroon kang responsibility. Amen? So dito may enlighten po tayo ulit, no? So, tignan po natin dito. Pag sinabing church, yan, nag-iisip. Pag tinanong mong church, no? Ano ang church? Okay? Minsan papasok sa isip, church. Okay? So, karamihan, ito po yung kanilang kaisipan, no? No, ganyan. Ganyan po ba ang iyong kaisipan pag sinabing church? Okay? Kadalasan po, ganyan po, ano? Ang pumapasok sa isip po natin kapag binanggit po natin yung salitang church. Hello? Okay, ganyan. So, ganyan nga ba ang sinasabi po ng Bible? Tignan po natin. Yung mga iba naman, pagdating sa church, ay ganyan naman ang kanilang, papasok sa kaisipan. Alam niyo po kung bakit? Okay? Oy, alika, sama ka naman sa akin sa church. Hindi, ayaw ko kasi masusunog ako pag pumunta ako sa church. Kaya ganyan ang isip nila, no? Ang church ay nanununog ng tao. Hello? Ganyan po ba tayo dati? Okay, yung church ginawang impyerno. Sunugan ng tao kasi pag ayain mo yung tao na mag-church, ayaw niya kasi masusunog daw siya. Okay, baka mayroon po sa atin dito dati ganyan ang sagot, wala naman. Okay, dati sa probinsya ganyan po, ayain mo yung lasenggo, ganyan ayaw niya eh. Kasi 'yun ang tama ng alak eh. Iyan ang tama ng alak minsan eh, no? Ayain mo sa church, no? O di kaya mga iba, pag sinabing church, hindi man tagasunog ng tao, kundi tagapagbawas ng kasalanan. Tagapagbawas ng kasalanan. Sabi, alika, church ka naman. Oo, sige nga, salamat, dinaya mo ako kasi, alam mo, para kahit paano mabawas-bawasan naman yung kasalanan ko. Ay, mga ganyan, di ba? Di ba? May mga ganyan po dati, kaisipan natin. Kaya, ano nga ba talaga? Tignan po natin ang tamang perspective, ang church. Kung ano ang church ayon po sa ating Panginoong Jesus o ayon po sa salita ng Diyos. Kasi napaka-importante. Kapag hindi po maganda yung atin pong pangunawa at pagkaalam kung ano ang church, talagang hindi mo siya i-value, hindi mo papahalagaan. Oo, tatamarin ka talaga o di kaya hindi mo talaga ma-enjoy ang pagpunta sa church. Okay? So next po, tignan po natin to. Yan. Ang church ay makikita po natin na yan pala. No? Yan pala. Katawan o tao. Hello? May kausap? Okay. Yan po yun. So, yan po. Pasensya na po kayo. No? Wala namang mali siya dyan kasi wala naman. Parang plain naman to. Wala namang lumitaw sa gitna. No? De joke lang. Okay. So, ang church ay hindi po building. Hindi po dun sa mga unang mga nakita po natin o naging kaisipan natin. Dapat makita po natin na ang church, iset natin sa ating isip na ang church ay, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, tulad ng isang katawan. Okay? So, andyan po yung mga iba't ibang parts. Alam po ba ninyo na ang external organ ng tao ay napakarami po niyan, 32. 32 yung external, yung panlabas. Okay? Pero yung internal organs, mas marami. All in all, umaabot sa 78. Okay? So mayroon po kasing tinatawag na external, panlabas, at mayroon pong tinatawag na internal. Kaya yung laman loob, andiyan lahat ng ating mga laman loob, no? Pero lahat po ng yan bahagi ng iisang katawan.
Amen? So, itong kamay na to, bahagi yan sa daliri, bahagi yan sa isang katawan. Yung mata, bahagi yan sa isang katawan. Hello? Yung tainga, bahagi yan sa isang katawan. Okay? Maraming bahagi, pero iisa. Nauuwi po sa iisang katawan. Okay? Yan po. Ano? Yan po natin sumunod. No? 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Ang sabi po dito, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Hello? Okay, yan po hinalintulad. Ang church, yon. Ang magandang kaisipan, pagka sinabi mong church, papasok ka dito sa katawan ng tao. Kasi ang sabi po dito, ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Okay na po? Tayo na mananampalataya at naniwala at sumunod, tumanggap sa ating Panginoong Yesus, tayo raw ay ano? Katawan ni Kristo. O kaya, ang magandang makita mo sa church ay hindi yung building, hello? Kundi isang katawan. Katawan ni Kristo. Amen. So, yan po, makita po natin dito, one of the perfect illustration of unity is the human body. Because no one hurts his own body. Itong iisang katawan ko, iisang katawan mo, ang dami ang bahagi. So, yan po ang pinakamagandang perpektong illustration ng pagkakaisa. Bakit? Meron po ba sa inyo ang nakaranas na yung ulo mo mismo, inuuntog mo sa pader? Bang! 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 Meron po ba sa inyo? Bakit? Hindi mo pwedeng saktan ang sarili mo kung matino ang pag-iisip mo. Pero kung ikaw ay may kuliling, mahirap. Talagang maaring ganon, no? Hello? Wala. Kaya, hindi pwedeng yung kamay mo, isasampal mo sa mukha mo. Hindi pwede. Sinasaktan mo ang sarili mo. Kaya, one of the perfect illustration of unity is the human body. Kaya, yun po ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Na kayong mga mananampalataya ay katawan ni Kristo. May kausap. Back to church ang ating pinag-usapan. Magtatapos na po tayo dito. Para bang ang atin pong mindset, kabilang na ako sa katawan ni Kristo. Nag-journey po tayo sa una, yung hindi ka dumadalo pa sa church, dati nadadalo ka, ngayon tinatamad ka na, mga ganyan. Tinapik natin nung nakaraang mga linggo po yun. No? So, hindi mo pwedeng saktan yung sarili mo. Walang taong gumagawa nun. Hello? At minsan man mangyari yun, hindi mo sinasadya. Di po ba sa inyo, halimbawa, minsan ikaw naliligo, tapos nagsasabon-sabon ka, tapos nasungkit mo yung mata mo, hindi mo sinasadya. Okay? Ibig sabihin nun, matino ang isip mo kasi hindi mo sinasadya, pero pag sinasadya mo, hindi matino ang isip mo. Okay? Sa body, ang mga mananampalataya ay katawan ni Kristo. Okay? Kaya, makikita po natin, ang church ay ano? Sa tingin nyo po, ito o ito? Ito. Ang church ay hindi yon. Ang church ay ito. Bakit? May tao. Kahit wala silang building na ganito, kahit nasa silong sila ng mangga o ng puno, ito yung church. Magiging church ito kahit wala yung building. Dahil ang church ay tao. Di po ba? Kaya mga noong unang panahon sa silong ng mangga, kami po mga ganyan, nag-start kami mga bata, DBBS, yung Daily Bigation Bible School, sa silong ng mangga kami. Mga bata, nagtuturo yung aming mga teacher. Yun ang church. May kausap. Okay? Kaya sabihin mo ko sa iyong katabi, huwag kang padadala sa ganda ng building. Kasi hindi yun ang church. Ito yun. Ikaw yun. Ako yun. Ay, ang ganda naman ng building na ang church doon. Doon na lang ako. Dito sa Glow, parang dito eh. Po ba? May mga ganyan eh. Doon nakatingin. Kaya kapag dito ka nakatingin, maliligaw ka. Amen?
Hello? Okay. So, kita po natin, ang salitang church is you. Sabi mo kasi katabi, ang salitang church is you. You. Ang salitang church is you. Ang salitang church is you. You. Ibig sabihin tao. May kausap? Okay. Hindi building. Hindi building. Kaya yan nyo lang yung mga naglalaki ang building. Salamat sa Panginoon kung ganun ang pinagpala sila sa ganung bagay. Pero hindi yun ang church. Hindi yun ang church. So, kita po natin ang church ay kaya saan natin to? It's wrong. Wrong mindset. Ito siya. Katawan. Body. Amen? Ikaw, ako, na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesus. Yan po ang church. Yan po ang church. Okay, people need this as symbol. Tingnan niyo po, pakitaan ko kayo. Hindi ko na ginawa po kasi pakitaan ko. Imagine nyo na lang, pag nakikita kayo ng church na may tulis, 3, ano yon? Oh, alam nyo na kagad, di po ba? It's a symbol. Symbol lang. Pero hindi siya talaga yung church. Mga ganito pong mga building ay nagsisignify na ito'y symbol. Yung mga iba naman, ang kanilang pananaw, others ay identity. O, di ba, nakita mo po yung sinabi ko, 3 tulis. Ano yun? Identity. Iglesia de Cristo. Ayan ang identity nila. O, pero sa atin, eto po ay hindi identity. Hindi natin identity yung building. May kausap po. Okay? Pag nakita ka naman ng church na may napakalaking cross at ang daming mga image, alam nyo na yun. Roman Catholic. Di ba? Hello? It's a symbol. Symbol. O di kaya identity. Pero sa atin, hindi pa rin. Sa atin po, etong ganito, it's a meeting place. Hello? Kapag umalis tayo dito, eto pong building na ito, hindi ito church. Kasi yung umalis na tayo ang church. Ay, nalilinawan. Nalilinawan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa kaalaman na binibigay ni Lord sa inyo. Hallelujah. Praise God. So, ganyan po. No? Sa atin, meeting place. Hindi siya symbol, hindi siya identity. Kaya okay lang na kahit ganito po, kahit nga wala eh. Kaya nga even yung mga panahon, no, sa silong ng mangga sa tent, gumagawa sila. Tingnan niyo po si Abraham, pagka siya po ay naglalakbay, sila Moses, ano? Gagawa po siya ng tent. Palipat-lipat po yan, gagawa po yan ng tent of meeting. Pupunta siya sa isang lugar, gagawa siya ng tent, kasi doon niya kakausapin o makikipag-usap sa Diyos, doon siya sasamba sa Panginoon. It's a meeting place. Hello? Kaya ito pong place natin, salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng ganito. It's our meeting place. Dito tayo nagmi-meet, dito tayo nagpe-fellowship sa Diyos at sa atin, sa isa't isa. Okay. Kaya again, wag po kayong padadala sa laki ng building. Ang atin pong titignan dito yung katotohanan. Yung truth. No? So, again, kailangan, yun bang ganong building din natin kailangan? Kailangan natin as a meeting place. Pero maliban doon, wala na pong ibang implication sa ating buhay. Nasa tayo pa rin sa tao. Okay, tignan po natin, who built the church? Who built the church? Sino nag-build ng church? Tignan po natin dito para malaman nyo. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, and I tell you, you are Peter, Greek, ano po ito, Amplified Bible, ginamit po natin dito, kaya meron po siyang explanation. And I tell you, you are Peter, sa Greek word, Petros, a large piece of rock. Large piece of rock. And on this rock, Greek, sabi po, Petra, a huge rock, like Gibraltar, I will build my church. Sabi ng Panginoon. So, sino po nag-build ng church? Ano pong binild ni Lord na church? Building? Hindi. Tao. Sabi mo kasing katabi, binild ng Diyos ang buhay mo. Di ba? Kasi ikaw ang church. Ako ang church. Sabi po dito, okay, I will build my church and the gates of Hades. Yan yun po. So, andito lagi yung contradiction. Church at saka yung hell or Hades. Okay? So, kita niyo po, yung baba ng church, kagad, yung gates of Hades o gates of hell, the powers of infernal region shall not overpower it, or
be strong to its detriment or hold out against it. Hindi kayang lupigin ang church na tinatag ng Panginoon. Maging ang impyerno, ang pintuan ng impyerno, maging lahat ng pamunuan, mga anumang masasama, no, hindi po pwedeng daigin ang church. At sino po yung church? Ikaw yun. O, di po ba? Amen? So, Jesus built the church. Kung ano po yung tinatag ng Panginoon, mayroon po bang pwedeng gumiba? Wala. Amen? Kasi Jesus is the builder of the church. Okay, so tinignan ko po itong Gibraltar, no? Gibraltar Rock. Ito po yung pinakamalaking rock. Ito po ay hindi mountain, ha? Hindi po ito bundok. Ito po ay bato. Kaya nga sabi doon kanina, dito po sa atin pong binasa po dito, okay, a huge rock like Gibraltar. Okay? Yan po natin dito, ang nakita po natin, it's a British overseas territory. Dito po, no? Ito po yung Gibraltar Rock. So parang ganyan po hinalintulad. Ganyan kalaki ang church. At higit pa dyan, ano, wala pong maipagkumpara. No? Pero para lang magkaroon tayo ng mas magandang illustration. No? Yan po yung Gibraltar. So ibig sabihin, the church is the only institution built by Jesus, amen, and declare Himself as the Lord head. Hello? Amen. Sino po sa inyo ang dating mga member ng mga iba't ibang grupo? Iba't ibang samahan? Yung mga samahan ng mga walang pera? Member ka ba doon? Sa samahan ng mga antukin? Hello? Meron ba inaantog sa inyo? Member ka ba? Hindi naman, no? Samahan ng mga busy. Yan. Anumang samahan ang meron ka? O anumang grupo? No? Maging sa government, ano pa man yan. Wala pong ibang pinakamatatag na samahan na dapat buksan mo ang isip mo at puso mo na dapat ikaw ay mapabilang sa church ng Panginoong Jesus. May kausap? Lahat ng mga grupo, asosasyon, hindi po natin hinihusgahan na kapag ka si Kristo ay wala dyan, lalamunin niya ng pintuan ng impyerno pagdating ng araw. Pero ang church, sabi ng Panginoon, even the gates of hell, ikaw yun, yung church, shall not prevail against it. Palagpakan mo natin ang Panginoon, hallelujah, sa ginawa niya sa buhay mo, na ikaw at ako'y ibilang niya sa kanyang church. No? Lagi niyo pong tatandaan, kaya ang church ng Panginoon, yakapin mo. Mag-commit ka. Kasi ito po, yung church is the only institution built by Jesus. Siya. Wala nang iba. Siya ang nagtatag niyan. Kaya dapat nandito ka. Kabilang ka. At siya ang nag-declare sa kanyang sarili na siya yung Lord at Panginoon ng church. Secure ka. Secure ako. So, tanungin natin, why is the church compared to a body? Bakit kaya? Mayroon po ba kayong idea? Hello? Bakit kaya? Sa dinami-dami ng pwedeng pagkumparahan sa church, yung katawan ng tao. Siguro maganda ka, no? Siguro pogi ka. So, hindi po tayo lalayo. Sino po ba ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Di po ba? Di po ba? God created you and me in the image of God. In the likeness of God. Kita mo, no? Hallelujah. Kaya yung kanyang itinayong church ay ikukumpara niya sa nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Di mo nga ulit sa katabi mo para ma-encourage naman ang pogi-pogi mo pag lalaki, ang ganda-ganda mo pag babae. Oo, di ba? Okay? Yung iba ayaw eh. Ayaw sabihin yung iba sa parang hindi yata kumbinsido. Alam niyo po, mananagot ka sa Panginoon, sabi ni Lord, nilikha ko yan. Nilikha ko yan sa aking wangis. Mananagot ka sa Panginoon pagka hindi mo tinitignan na maganda, okay? At pogi ang isang tao.
Hallelujah. Amen. Amen. Okay, wala natin. Bakit kaya? Bakit kaya? Okay. Ito pong verse na ito, kinuha po natin ito lahat sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 hanggang verse 27. Hindi ko na po binasa kanina at ating pagsisimula. Kasi meron na po tayong binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 6. Okay, why is the church compared to a body? Okay, may idea na po kayo? Wala pa. Unang-una, body is the one of the perfect illustration of unity. Again, ihiwalay mo yung ulo mo sa yung katawan. Subukan mo, huwag mo nang susubukan. Ihiwalay mo ang anumang parte ng katawan mo, alisin mo, magkakaproblema ka. Putulin mo ang mahiwalay ang dalawang paa mo, magkakaproblema ka. Hello? It's a perfect unity. Okay? Sa isang katawan mo at katawan ko, walang nag-aaway-away. Hindi pwedeng mag-away yung mata at tainga. Hindi mo pwedeng sabihin sa yung tainga na wala kang kwenta. Yun po sinabi po sa Corinthians, no? Amen? Kaya dun hinalin tulad ng Panginoon. Ang church, body. Why? Body is one of the perfect illustration of again, sino ba yung church? Kaya kapag sinabi mo sa iyong kapatid, sinaktan mo yan, talagang hindi unity yan. Pag chinismis mo yan, siniraan mo yan, hindi unity yun. Kasi bahagi ka sa katawan ni Kristo, iisang katawan. Hello? Hallelujah. Tumitindi ang pagmamahalan ng Glow Church. Bakit? Bakit? Ikaw ay kabilang sa iisang katawan ni Kristo. Kapag sinaktan mo ang iyong kapwa mananampalataya, ikamay pala yun sa'yo. Sinong tutulong sa'yo? Ikamay pala yun, dalawang kamay pala yun sa'yo. Di po ba? Perfect unity. Okay, tignan niyo po itong verse na to. 1 Corinthians 12 verse 12, Amplified Version, Amplified Bible. For just as the body is unity, yan niyo po, body is unity. Oh, sabi po niya, and yet, sabi niya, has many parts. Yung katawan natin, unity yan, pero maraming bahagi, pero may unity. Oh. And then sabi niyan, and all the parts, though many, form only one body. So, it is with Christ. It's with Christ. The Messiah, the Anointed One. Okay? Amen? Kaya pala doon hinalintulad ng Panginoon ng church. Sa katawan. Okay, tignan natin, bilisan natin. Isang verse, ang sabi po dyan, verse 13, for by means of personal agency of one Holy Spirit, we were all, sabi dyan, pag sinabi pong personal agency, halimbawa, ito po, tayo po ang church, pag sinabing personal agency, ang personal agency dyan, ang Holy Spirit. Siya yung lumilinang sa atin. Siya yung nag-i-equip sa atin. Siya yung tumutulong sa atin upang maging wangis ni Kristo. Siya yung nagpapalakas sa atin. Siya yung tanglaw natin. Yan, personal agency. Siya yung, in other words, ang Holy Spirit ang nag-i-impluensya sa church ng Panginoon. Tignan niyo po, ang Holy Spirit ay holy. Kaya kapag ini-impluensyahan po niya ang church ng Panginoong Jesus, holy ka. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ayaw mo na ng kasalanan. Salamat po sa mga nag-i-amen. Hello? Kasi ang personal agency ng church, ang nag-i-influence sa church, ang Holy Spirit. Kaya ang church na walang Holy Spirit, tigok, patay. Oh, tingnan niyo po. In fact, ang sabi po dito, tuloy po natin. Kaya, sabi po dito, we were all, whether Jews or Greeks, slave or free, hindi mo na identity yung alipin ka. Hindi mo identity yung Pilipino ka. Hello? Dito pwede, sa pang-pisikal, sa bansa. Pero ang tunay mong identity, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Slaves or free, baptized, sabi po dyan, by baptism,
Tingin po, by baptism, united together into one. Oh. Di ba? And all made to drink of one Holy Spirit. Nabautismuhan ka na, nilubog ka. Halimbawa, ito po, tubig. No? Nilubog ka. Ang tubig na yan, Holy Spirit, nilubog ka. Pag-ahon mo, continuous pa yung pag-inom mo ng Holy Spirit. Hindi yung after kang mailubog sa Holy Spirit, okay na. Kailangan mo pa ring uminom. Kailangan mo pa ring uminom ng Holy Spirit. May kausap. Hallelujah. Sige po, balakbakan po natin ang Panginoon. Kadalasan sa mga Kristiyano, na-encounter si God, wala na, hindi na nagpatuloy. Okay? So, titignan po natin. Gusto ko pong makita po natin to. Unity in the body of Christ can only be done. Take note, through the baptism with the Holy Spirit. Nandito ka, hindi ka makikiisa sa church ng Panginoon, sa katawan ni Kristo kapag hindi ka pabautismo ng Espiritu Santo. Kaya napaka-importante yung mabautismuhan ang mananampalataya kay Kristo sa Espiritu Santo. Amen? May tanong po ako sa inyo. Ang inyong katawang pisikal, kailangan nyo po ba ng tubig? Pag di ka uminom ng tubig, ano mangyayari sa iyo? Dehydrate hanggang sa tuloy-tuloy di ka umiinom ng tubig. Mamatay ka. Sa spiritual nating buhay, bilang church ng Panginoon, kung hindi ka iinom din patuloy ng Holy Spirit. In other words, kung wala ang Holy Spirit sa iyo, sa buhay mo, hindi ka mabubuhay spiritual. Kaya yan po ang sabi po ng Panginoon. Sabi niyan, baptize tayo ng Holy Spirit, na bautismuhan tayo, personal agency, Holy Spirit. We're all, whether Jews, we're all by baptism together. Sabi niyan, and all made to drink of one Holy Spirit. Kung ang katawang pisikal umiinom ng tubig, ang katawang spiritual umiinom ng Holy Spirit. Di ba? Nung naipanganak ako pisikal, lumabas tao. Nung naipanganak ako spiritual, lumabas sa buhay ko, Holy Spirit. Ang napalitan sa buhay mo't buhay ko, yung Espiritu. May kausap. Imagine ninyo, naipanganak ka, lumabas, flesh. Pero nung tayo naipanganak sa Diyos, ang lumabas, Espiritu. Hey! Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay naipanganak sa Espiritu Santo, kailangan mo ang Holy Spirit. Yun yung source ng buhay mo. Kung naipanganak ka physical, tayo naipanganak physical in the flesh, ang source ng buhay natin, pagkain, kanin, ulam, kung ano-ano pa. Di ba ba? Yun ang source ng natin, physical. Pero sa spiritual, ang Diyos, ang Holy Spirit. May kausap. Kaya kapag di ka nagpatuloy sa Panginoon, unti-unti, mahihimatay ka. Mahihimatay ka? Mamamatay ka spiritual. Tatlan nyo po, may 3 klase ng kamatayan, di po ba? Alam nyo na po ba yun? Kamatayang Kamatayang pisikal. Ano pong tawag po dyan, Pastor? Simple, pag nakakita ka ng kabaong may patay, kamatayang pisikal yun. Okay? Katulad ng pinanggalingan po namin kagabi, kamatayang pisikal. Yung ganon. Pangalawang kamatayan, kamatayang spiritual. Ano naman, hindi ka nakakabaong. Actually, ang ganda mo nga eh. Ang ganda mo eh. Ang pogi mo nga eh. Naglalakad ka, ang ganda ka ng damit mo. Buhay ka. Pero si Kristo wala sa'yo, patay ka, spiritual. Pag hindi naghahari si Jesus, nananahan sa puso mo, buhay na buhay ka, physical, spiritually, patay ka. Kamatayang spiritual. May kausap? May kausap. O, pangatlo, kamatayang walang hanggan. Walang hanggang kamatayan na to. No? Ito, pag sinabing kamatayang walang hanggang, ay panghabang buhay ka ng hiwalay sa Panginoon. Ito po, namatay ka, physical, buhay ka, pero spiritually dead, and then dumating yung araw, physically namatay ka,
And then pagkatapos, sinatulan ka ng Panginoon, hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi mo tinanggap ang Panginoon, doon ka sa impyerno. Okay? Ang tawag doon, eternal death. Wala nang pag-asa na makasama mo ang Panginoon magpakailanman. Eternal death. Eternal separation. Yun yung tatlong klase ng kamatayan. Amen? In other words, ay cessation, paghihiwalay. Okay? Nahiwalay ka sa Diyos. Kaya si Adan at Eva, nung sila'y nagkasala, nahiwalay sila sa Diyos. Dati kasama nila si God sa Garden ng Eden, pero anong nangyari nung nagkasala? Nahiwalay sila. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay paghihiwalay. Okay? Hello? Paghihiwalay. Yung relasyon, naputol. Yung koneksyon, naputol. Amen? Hello? Hallelujah. Okay, tignan po natin. Pangalawa. Nakita ba natin kanina? Okay. Bakit? Inalintulad ni Lord ang kanyang church sa katawan? The body is not self-centered. Okay? Opo. Ako'y naniniwala, sa literal na aspeto, hindi self-centered ang katawan natin. Pero kapag wala talaga si Kristo, self-centered. Okay? Pero sa physical na aspeto, hindi siya self-centered. Sa physical, I'm talking about yung mga iba't ibang bahagi. Bakit hindi self-centered? Kasi gumagawa ka, anuman ang gawin mo, pakinabang yan ng buong katawan mo. Hello? Amen? Pakinabang, ibig sabihin, makikinabang ang kamay, makikinabang ang tiyan, makikinabang lahat. Halimbawa, ang gagawin ng bunganga mo, kakain ako. Sa pagkain mo, lahat ng aspeto o bahagi ng iyong katawan ay hindi lang isa ang makikinabang. Hindi lang yung bunganga ang makikinabang pagkakain ka ng masarap na ulam. May kausap po ako. Oh, so yan po yung ibig kong sabihin. Ang katawan natin, hindi siya self-centered. Pero yung ating ugali, maari, self-centered. Yung ating likas, nakatauhan, self-centered. May kausap. Pero pagdating po sa mga bahagi ng katawan, hindi siya self-centered. Lahat ng ginagawa mo, gusto mo makinabang ang kamay, gusto mo makinabang ang mata, gusto mo makinabang lahat ng parte ng iyong katawan. Okay? Kaya ito po sabi po ng verse na to. Okay? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang tingnan niyo po, ayon sa kanyang nais. Kaya sabi mo nga sa iyong katabi, hindi kalooban ng Diyos na magparetoke ka. Kaya kung yung ilong mo ay pango, praise God! Hey! Kaya kung ang kulay mo maitim, praise God! Kung ang mata mo may double vision, praise God! Ang bihira. Pastor, ano bang ibig sabihin? Bawal bang magpulbo? Bawal bang mag-foundation? Hindi naman. Pero yung iretoke mo, hindi gusto ng Diyos yun. Insulto yun sa Panginoon. Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa Kanyang Sa ibang tao, sa tingin mo, yung ilong mo hindi okay. Sa Panginoon, tuwang-tuwa siya. Hallelujah! Woo! Maging proud. Si Lord po. Ba't kaya, Pastor, lagi mo nababanggit yung ilong? Marami kaya tang nakikitang pango. Hindi naman. Ako lang kasi, yan po yung isang napapansin lagi ng aking asawa. Kaya tingnan niyo ako din. No? Yung aking daw ilong, sabi sa akin, alam mo, mas pogi ka pa kung tumangos-tangos ng konti yung ilong mo. Yun ang sabi niya eh. Hindi, sabi ko, huwag mong turuan ng Diyos. Joke lang. May mga biruan po namin. No? Amen? Tignan niyo po, ang ganda. No, talagang, ito po yung ang laking biyaya sa atin yung salita ng Diyos. So, verse 19, kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte,
Ayan. Ito, tandaan niyo po ha. Yun ang parang argument ni Paul eh. Kung yung katawan mo ay isang parte, mamaya makikita po na, kung ang iyong katawan ay binubuo lamang ng isang parte. Halimbawa, ang katawan mo ay ano lang, puro paa. Okay, mamaya makikita po natin. So, tignan po natin. Matatawag ba itong katawan? Matatawag ba itong katawan? Hindi. Di ba? Ang tawag sa iyo, hindi katawan, paa. Verse 20, ang totoo ay ang katawan ay binubuo, ang totoo ay binubuo ng maraming parte. Ngunit, iisang katawan lamang. Lagi niyo pong tatandaan, ganyan po ang church. Iisang katawan, maraming parte. Okay. Okay, tingnan niyo po. Tingnan po natin. Ayan, ang dami pong parte yan. Yan. Andiyan ang uncle, to, iba't iba. 32 lahat yung outer parts natin, 32. So yan po ang church. So, tignan po natin. Sa verse 15, kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte sa katawan. Sabi niya, hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Bahagi pa rin siya. Yung mata, bahagi sa katawan mo. Yung tainga, bahagi ng katawan mo. Yung paa ka, bahagi. Hindi naman ako tainga sabi ng paa. Hindi, bahagi ka pa rin ng katawan, sabi po ng salita po ng Diyos. So, makikita po natin, yan po yung sinasabi ko. Imagine po ninyo na ang katawan ay puro paa. Di ba ba? Yan ang mukha mo. Lahat ng parte ng katawan mo, puro paa. Di mas lalo to, no? Ayan, yung lahat ng katawan mo, puro kamay. Payag ka? Payag ka? Hindi. Hindi ka papayag eh. Okay? Kung ang katawan mo naman, puro mata. Imagine mo, di ba? Hindi pwede. And then last, may binanggit po si Paul dito, tainga. Kung ang buo mong katawan, puro tainga. Okay ka ba? Hindi. Parang ganito lang eh. Kung pupunta ka sa church place o meeting, mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang. Wala kang kasama. Masasabi bang katawan ni Kristo yon? Hindi. Pumunta ka dito ngayon, no? Iisa ka lang kasi ayaw mong makita si ganyan, ayaw mong makita si ganito. Mag-isa ka lang. Gusto mo mag-isa ka lang. Hello? Puro ka paa. Puro ka tainga. Ayan, ganyan po ang mangyayari. Kaya hindi po disenyo ng Diyos yan. So, ibig sabihin, yan po yung sinasabi po ng Panginoon na sinasabi niya, walang taong nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Sabi mo nga ulit sa iyong katabi, last topic po natin, I need you. You need me. Amen? Parang yung sinasabihan mo, siya yung tainga mo, kaya kailangan mo. Yung sinasabihan mo, siya yung paa mo, kaya kailangan mo. Vice versa. Amen? Kaya hindi mo pwedeng saktan yung katabi mo. Yung kapatid mo sa pananampalataya, hindi mo pwedeng siraan. Hindi mo pwedeng pintasan yan. Ano man siya, hayaan mo lang, mag-celebrate ka dun sa ipag-pray mo lang. Kung may mga weaknesses siya, ipag-pray mo yan. Aayusin siya ng Diyos. Amen! Kasi katawan niya yan, siya mag-aayos. Ngayon, kung ayaw niya magpaayos, hindi tatagal. Oo, hindi siya tatagal. Okay? So, ituloy po natin. Pangatlo, bakit katawan? Its body parts need one another. Yan. Kaya inalintulad ng Panginoon ang kanyang church sa isang katawan kasi ang katawan, makikita mo na yung kamay kailangan ng katawan, yung mata kailangan. Ayan po yun. Okay? Bilisan ko na lang po, no? Kasi medyo po tayo. And then, ayun, saan pong verse yan? Kaya hindi maaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin nun. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong katabi na kasama sa church ng Panginoon o katawan ni Kristo na hindi mo siya kailangan. Hello? Hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Sabi mo sa iyong katabi, sa church ni Lord, hindi uso yung salitang, hindi kita kailangan.
Oh, di po ba? Hindi uso yon. Hindi uso. Ang uso, sa katawan ni Kristo, tayo, kailangan kita. Mahal kita. Amen! Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya alam niyo po, ang saklap lang minsan, yung mga tao, yung mindset nila, pupunta sila sa church building, nakita, ang ganda, daming artista, ang daming tao, pupunta. Pero pag wala naman silang nakakausap, sila lang. Oh. Di ba? Ang puntos ko, dapat mabuksan yung isip na ang church ay hindi building, hindi luxury, hindi yung ang building, ang church ay tao, mananampalataya. Tapos pagdating ng panahon na ikaw ay may kailangan, may magpapalakas sa'yo. May mananalangin sa'yo. May tutulong sa'yo. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Subukan mong maging ganyan. Hindi mo kailangan ng mata, ganyan. Sasabihin mo sa iyong katabi, kapwa mananampalataya, hindi mo kailangan, nawalan ka ng mata. Ang hirap, di po ba? Ang hirap mawalan ng isang bahagi sa katawan natin. Mapa-internal organs or external organ. Ang hirap. Hallelujah. Praise God. So, ang hirap. And then, number 4, each body parts has a great value. Okay na? Bakit dinalin tulad ni Lord ang kanyang church sa katawan? Kasi sa katawan, lahat ng bahagi may halaga. Tinanggal mo yung isa, wala na, may hirapan na yung katawan. Alam niyo po ba, ang pinaka-king of all organs natin ay yung puso. Yung puso. Siya yung tinaguriang kings of all organs. Yung puso natin. Kaya pala sabi po ng Bible, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, I think di ako nagkakamali, Proverbs, chapter 4, verse 23, na guard your hearts. Guard your hearts. Bantayan mo ang puso mo because it is the spring of your life. Kasi kung ano yung puso mo, yun ka. Yun ang buhay mo. Okay? Amen? Okay. Kaya kung puro hinanakit ang mayroon dito, mananakit ka eh. Kasi ang laman ng puso mo, puro hinanakit. Mananakit ka ng tao. Delikado. Delikado kang tao. Mapanganib kang tao kapag puno ka ng galit. Laging kausap mo, lagi kang galit. Kasi yun ang laman ng puso mo. Kung ang laman ng puso mo, hindi ka mapagpatawad. Hello? Mayroon kang hindi taong napatawad. Sumunod, may mali silang nagawa sa'yo. Hindi mo naman napatawad. Ang dami mo ng, ikaw na yung parang, napakaraming tao na hindi napapatawad. Kasi, punong-puno ka yung puso mo ng hindi pagpapatawad. Guard your heart. Okay? Yan po yung pinaka-importante. Okay? Mayroong mga importante lahat, pero mayroong mga may pinaka-importante, yung puso. Amen? At yun ang dapat nating bantayan. Yan ang dapat pagkainin ng salita ng Diyos, alagaan. Hello? Amen. Okay, next. Tignan po natin to. Verse. Sumobra. Okay, verse 23. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan nating mabuti. Ayan. At ang mga parting hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parting maganda na. Ayan. Sabi mo sa inyo, hindi mo na kailangang pagandahin yung mga parte na maganda na. Yung ilong, di mo na kailangang i-rotate yan. Maganda na yan. Ay, ilong ulit, no? Yung mata, hindi na kailangan yan. Bigyan mo na lang ng parang mga huwag mo nang i-attempt na papalitan, no? Verse 24, hindi na kailangan pagandahin ng mga parting maganda na ganoon din ng isaayos. Sino raw kaya nag-ayos ng katawan mo? Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng karangalan. Ang mga parting hindi gaanong marangal.
Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Di ba ba? Nakita mo ngayon, ang buhay mo, ang katawan mo, ang Diyos ang nag-ayos. No? Bilisan ko po to. Na you're not well functioning if you are putting yourself in your own desired place o desired place. Okay? Ano pong ibig sabihin? Si Lord na ang nagsaayos niyan eh. O di po ba maraming mga nagpaparitoke, kadalasan po hindi maganda ang naging kinalabasan. Kasi inayos na yan ni Lord, yan na talaga eh. Kaya nung pinaayos mo, no, parang hindi mo nagustuhan yung ginawa ng Diyos sa buhay, sa katawan mo, pinaayos mo, mas lalong hindi nag-function na mabuti. Kasi ito yung gusto mo. Amen? Gusto mo, tumangos pa. Okay? Hello? Maging sa mga lalaki, gusto, nakatayo pa. Dapat hindi, mga ano lang po yun. Laging, minsan talagang nakakaano lang, yung mga ibang tao na hindi nakakaintindi pa o nakakaunawa. Panalangin natin na mabuksan po sila. Tingnan mo natin, verse 5. Number 5. Each part are not divided but connected to one another. Okay? Bakit hinalintulad ng Panginoon ang kanyang church sa katawan? Kasi hindi siya divided. Yung katawan hindi divided. Hello? Kundi siya? Connected sa isa't isa. Amen. Ang sakit ng kalingkingan. Bakit? Connected. Hello? Sabi mo sa katabi, connected ka sa akin. Kaya kapag ikaw ay hindi nakakadalo, nalulungkot ako. Alam niyo po minsan, huwag niyo pong mamasamain yung pagpuna, una-puna, una-notice. Okay? Kasi ibig sabihin nun, connected ka sa Kanya. Ako po, halimbawa, dito may laging nakaupo at biglang hindi ko nakita ngayon. Napuna ko. Bakit ko napuna? Connected ako sa Kanya. Hindi ko inaano na hindi siya nakadalo. Kundi napuna ko siya dahil connected sa akin. Parang nabawasan ako. Parang ganon. Naintindihan niyo po? Okay? So, eto po, tignan niyo po yung sabi po dito. Verse 25, upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa, kung nasasaktan ng isang parte ng katawan, bakit? Connected eh. Hindi siya divided. Kung putol yan, wala. Hindi siya makakaramdam. Amen? Pero dahil connected siya, makakaramdam. Okay? So, yan po yung sinasabi. So, nasasaktan ng isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. Amen? Hindi yung tipong, alimbawa, yung hindi mo type na ugali ng iyong kapatid, ay may nangyaring masama, tuwan-tuwa ka. Hindi. Dapat nasasaktan ka, nalulungkot ka sa hindi magandang nangyari, at dapat naghahangad ka na kung ano yung pwede mong maitulong. Kasi may connected siya sa'yo. Maliban lang kung kaaway mo, talagang matutuwa ka. Okay? Pero kung iyon ay kapatid mo, pero kahit kaaway mo, o kahit hindi mo siya kapatid, pero hindi mo dapat ikatuwa ang naging pagbagsak ng isang tao. Amen? At kung ang isang parte ay pinaparangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Sabi mo sa iyong katabi, tuwang-tuwa ako pagka napopromote ka. Tuwang-tuwa ako pag pinagpapala ka. Bakit? Bakit ka natutuwa? Connected ka eh. Hello? Nalulungkot ako pagka nagkakasala ka. Bakit? Alam mo, magdudulot yun ng kapahamakan sa katawan ng tao. Sa buhay ng tao. Kaya nalulungkot ka. Okay? And then next, pang-anim, each part has a place and function. Ito yung napakaganda. Ngayon, tanong, bakit ang church ng Panginoon na kanyang tinayo, hinalintulad niya sa katawan? Kasi, sabi natin, ang bawat bahagi ng katawan ay mayroong nilagay na lugar at mayroong function. Ano ibig sabihin ng function? Responsibility. May gawain. Mayroon kang ginagawa. Itong kamay na to, kaya nandiyan yan sa katawan mo, may ginagawa yan.
Oh, di ba ba? Ang daming gamit nito. Hindi ka nandiyan dyan, itong kamay na bahagi ng katawan mo, hindi nandiyan dyan para magpa-sunshow. Hindi siya nandiyan dyan para, mag-display. Hello? Tayo, hindi ka nandito para taga-upo lang. Taga-kinig. Mayroon kang gamit. Mayroon kang function. Maaring ang function mo, mag-aya ng kaluluwa. Praise the Lord. Hello? Yan po, makikita mo natin. Oh, next. Ano po yan? Now, sabi po na yan, Amplified Bible, English translation. Now, you, sabi yan, collectively as Christ's body, now you as Christ's body, and individually, you are members of it, each part severally and distinct. Sabi niyan, each with his own place and di ba? Kasi ang bawat bahagi ng katawan natin, nilagay ng Diyos. O, kamay, dito ka. Isinaayos siya, nag-aayos eh. Dito ka kamay. O ulo, dito ka. O mata, dito ka. O, si Lord pong nag-ayos niyan. At siya yung naglagay kung saan ka dapat. Amen. Ako'y naniniwala na nilagay ka ng Diyos dito. Sa gawain ng Panginoon dito. Marami siyang gawain pero dito kanya nilagay. Hindi yung ikaw ang pipili. Ay, punta ako doon kasi ang lagi. Punta ako doon, ang yayaman ng social ako doon ako. Hindi ganon, hindi ikaw ang pipili. Ang Diyos ang maglalagay. Kaya, kung naniniwala ka na dito ka nilagay ng Panginoon, mag-stay ka. Kung dito ka nilagay ng Panginoon, mag-function ka. Okay? Ang mahirap, pumili ka ng gusto mo, hindi ka naman nagagamit. Ang laki nung sabihin nating dinaluhan mong gawain, hindi ka naman nagagamit. Halimbawa, kamay ka, hindi ka naman nagagamit. May kausap. Kausap. Ganyan po ang church ng Panginoon. Mayroon place na doon ka nilagay at may function na dapat mong gawin. Hallelujah. And then last, the body has a leader. And that is the head, ang ating Panginoong Jesus. Bakit inalintulad ng Panginoong Jesus ang kanyang church sa isang katawan? Kasi ang katawan may ulo, may leader, at siya ang ulo. Amen? Sino bang ulo ng katawan ng church? Si Lord Jesus. Si Kristo ang ulo ng church. Amen? Ang buong katawan, pinapatakbo ng ating utak. Kung ano sabihin ng utak, halimbawa ako, sasabihin ng utak, taas mo kamay mo. Utak ang nagko-command. Ang heart ang nagpi-filter. Amen? Utak ang nagko-command, puso ang nagdidesisyon. Sabi ng utak ko, taas mo ang kamay mo. So, yung heart, i-filter niya yon. Bakit mo itataas ang kamay mo? Pag tinaas mo ang kamay mo, masusuntok mo, maaabot mo yung Di po ba? May mga ganun eh. Oh, so, huwag mong itaas yung kamay mo. May mga ganun, di po ba? So, nag-contradict, ibig mong sabihin, command, lagi, isip. At ang final decision ay yung puso. Okay? Marami po tayong example dyan, pero ito na lang. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Kaninong katawan to sa atin? Kay Kristo. Ang church, kaninong katawan? Kay Kristo. Sino siya? Ulo. Ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila sa lahat. No? Next,
Ephesians chapter 1 verse 22, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa, tingnan niyo po, para sa ikabubuti ng church, si Lord Jesus naging ulo, pangulo. Kaya hindi ka mabuti kung wala ka o hindi ka kabilang sa church ng Panginoong Jesus. Kung wala kang sinusunod na ulo o leader, maliligaw ho tayo. Kaya kapag ka ang church na sinasabi ay hindi na si Lord Jesus ang naitataas at sinusunod, wala na. Mamumuhay na po sa carnality, makasanlibutan. Magiging club na lang ang church. Magiging organisasyon o samahan na lang. Kanya-kanya. Okay? So, kita po natin. Next. Sabi po dito, na siyang katawan ni Kristo, ang iglesia, ang kabuuan. Piruin niyo po, ang ganda ng verse na to, ano? Ang iglesia. Sino po yung church? Tayo. Yun yung kabuuan ni Kristo. Kasi siya ang ulo. Tayo ang kanyang katawan. Okay? Na siyang bumubuo sa lahat. Si Kristo po ang bumuo. Amen? Kaya kung pagka si Kristo wala pa sa puso natin, hindi ka pa buo. Okay. Tanungin mo yung katabi mo, si Kristo nasa puso na ba? Pagka oo, buo ka na. Okay, buo ka na. Praise the Lord, hallelujah. Next, ito po, application natin. Application. Dito tayo magkakaalaman. Sabi mo kasi katabi, dito tayo magkakaalaman. Ito na, application natin. Ang sabi po dito, how can I know that I belong to Christ's body? The church. Pastor, paano ko malalaman na ako ay kabilang sa katawan ni Kristo? Maalala niyo po ba, sino ba ang sinabihan ng Panginoon na tao nung itayo niya ang kanyang church? Very good, si Peter. Sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. So, ibig sabihin, si Peter, tanungin natin. Peter, ano bang sinabi ni Lord sa'yo? Sabi niya, tatayo niya iglesia. So ngayon, itong tanong na ito, kukunin natin sa kung ano yung tinuro ni Peter na natanggap niya kay Lord Jesus. Okay lang po ba yun? Okay. Amen? Kasi siya ang sinabihan Peter, upon this rock, I will build my church. O ngayon, ang tanong natin, paano ko po malalaman na ako ay kabilang sa katawan ni Kristo? Okay lang po ba yan? Amen. Okay, tignan po natin. Sabi ito, pakinggan natin ang sinabi ng taong kausap ng Panginoon nung tinayo niya ang church. Si Peter. Tignan natin. Ano sabi ni Peter? Okay, sabay-sabay nating basahin yung sinabi ni Peter. 1, 2, 3. Amen? Nangaral si Pedro, ang daming tao. Sabi ng mga tao, ano dapat namin gawin? Para bang in other words, ano dapat namin gawin para mapabilang kay Kristo, mapabilang sa kanyang church? Ano dapat namin gawin? Sagot ni Peter. Siya ang kausap nung itinayo ng Panginoon ng kanyang church. Amen? Sabi niya, ano sabi niya? Magsisi ang bawat isa sa inyo. Unang-una, may totoong pagsisisi. Ang taong kabilang sa church ng Panginoon, may totoong pagsisisi. May genuine repentance. Sabi mo kasi katabi, totoo ka na bang nagsisi? Alam niyo po, tatanungin mo po si John the Baptist. Sabi niya, ipakita ninyo na kayo'y talagang nagsisisi sa inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Amen. Amen. Siguro ang maganda dito, isang sunod na tanong, nagsisi ka na ba sa iyong kasalanan? Yun ang una. Pangalawang tanong siguro, ito yung pang-final, no? Kumusta yung buhay mo? Nagmumura ka pa ba? Ang dami pa bang mura na sinasabi mo sa bunganga mo?
Naglalasing pa ba? Gabi-gabi? Magagalitin pa ba? Hello? Nanonood pa ba sa mga pornography? Patunayan ninyo sa inyong pamumuhay na kayo'y talagang totoong nagsisisi. Hindi ka mapapabilang sa katawan ni Kristo, kapatid. Kasi ang katawan ni Kristo, banal. Hindi yan puro makasalanan. May kausap po. Ang church, hindi puro makasalanan yan. Kundi ang church, dating mga makasalanan. Na sila'y pinawang banal ng Diyos. Amen. Eh sabi ni Peter, magsisi kayo. Okay? Pangalawa, ano sabi niya? May totoong pagtanggap. May totoong pagtanggap. Alam niyo po ba ang church ng Panginoon? Kaya nga nakita natin, may confession si Peter. May confession. Ang sabi ni Peter, sino ako? Sabi ni Lord, sino ako sa inyo? Sabi ni Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil doon sa sinabi niya, sabi ni Lord Jesus, Peter, yung sinabi mo, hindi galing sa iyo yan, galing sa Ama, pinahayag. Sabi niya, at dahil ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko. Kaya ang church ay ito yung tinatawag natin, founded siya doon sa confession na nagmula po sa Ama, na sinabi ni Peter, na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Kaya even sa ating buhay, ikaw ay makakatiyak na kabilang doon sa church ng Panginoon through your confession. Sino ba si Kristo sa iyo? Lagi niyo pong tatandaan, kung ano ang iyong tinanggap, iyon ang iyong sasabihin. Kung ano ang meron ka, iyon ang iyong ibibigay. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Hindi mo pwedeng i-share si Kristo kung wala si Kristo sa iyo. May totoong pagtanggap. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa puso mo, magmamanifest si Kristo sa buhay mo. Hello? Kabilang ka sa katawan ni Kristo. Pangatlo, may totoong pagkaranas sa Espiritu Santo. Alam niyo po, sabi po kanina, binautismuhan tayo ng Espiritu Santo para mapabilang sa katawan ni Kristo. Kaya kapag walang bautismo ng Holy Spirit na nangyari sa isang tao, hindi siya kabilang sa katawan ni Kristo. Amen. Praise God. Ano po? Ito po yung pangatlo, pang-apat at panghuli. Malalaman mo na kabilang ka sa katawan ni Kristo, katulad ng yung katawan na may iba't ibang bahagi, kung nagagamit ka o nagpapagamit ka. May kausap. Hello? Yung dati mong hindi ginagawa, ginagawa mo na ngayon. Amen? Kasi nagugulat ka, ginagamit ka na ng Lord. Amen? Kaya mga kapatid, gusto kong makita nyo na gusto ka ng Diyos na magamit. Yun ang disenyo niya sa'yo. Kung paano ang katawan natin, bawat bahagi may gamit, ganun din, magamit ka bilang bahagi sa katawan ng Panginoong Hesus. Amen? Kung ang kaloob na binigay sa'yo ng Panginoon, sabi ng Bible, ay pagbibigay, magbigay ka. Kung ikaw ay kaloob sa'yo ay tumulong sa kapwa, tumulong ka. Kung ikaw ang kaloob sa iyo ay tumulong sa pagmimisyon, sa gawain na pagpapahayag ng Panginoon, halimbawa, hindi ka man makasama, may trabaho ka, pero may tinatanggap kang blessing, mag-share ka. Para yung mga humahayo, may pangkain man lang, may pabili ng inumin, tubig, o pang merienda. At least, kabilang ka. Doon sa misyon na yon, kabilang ka, connected ka, may function ka. Hindi yung ang tagal na po natin eh. Pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin eh.
Ang tagal na po natin, pero minsan, ang mindset natin pa rin tumanggap. Hindi yung magbigay, hindi yung maging blessing ka dapat. Ako po, isa pong patuloy kong panalangin, tulad po ng sinabi ko po sa inyo dati, gusto ko lagi mapuspos. Pangalawa, nadagdagan na naman. Gusto ko po na yung bawat taong nakakausap ko sa pamamagitan ng buhay na ito na bigay ng Panginoon, madaman nila yung pag-ibig ng Diyos. Yun na po ulit yung pangalawa kong panalangin. Na bawat halimbawa kausap kita, gusto ko hanggat maari madama mo yung love ni Lord habang kausap kita. Amen? Kasi, yun ang gusto ng Diyos sa buhay ko bilang bahagi ng kanyang church. Gusto ng Diyos sa buhay mo bilang bahagi ng kanyang church, magamit ka. Pero kapag hindi, ang hirap mong isipin, kabilang ba ako? Magdududa ka eh. Magkakaroon ka ng pagdududa. Pero mga kapatid, take time. Maaring sa inyo, bago pa lang kayo, nagsisimula o parang ano pa, bumubuelo pa. Tuloy ka lang. Sabi mo kasi katabi, tuloy ka lang. Pagdating ng araw, gagamitin ka ng Panginoon. Pero ang masaklap kasi kapag ang ilang taon na, pero hindi ka pa nagagamit ng Panginoon. Pero parang ang hirap isipin Oo. Pero kapag bago, sige, train lang, aral lang, magpapa-equip lang, mentoring lang, hanggang sa ikaw ay magamit na ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ating mga king servant. Natutuwa po ako kasi kapag may mga, magchat-chat ako, may lamay, may pupuntahan tayo, share natin yung love ni Lord, ipadama natin pag-ibig ng Panginoon. Sino yung gustong sumama? Salamat sa Panginoon. Hindi po tayo nasisiro. Okay? Naiintindihan natin yung mga iba, may mga talagang naiintindihan natin, pero ang mahalaga, itong grupo ng king servant na to, itong team na ito, ay talagang ang hangarin, maparangalan ng Diyos, maglingkod sa kapwa. Amen? Kaya maraming salamat po sa inyong buhay, andiyan po kayo, katuwang, Yan po ang katawan ni Kristo. Nagsisilbi kang kamay, nagsisilbi kang tainga, mata, paa, nagsisilbi ka, na bahagi sa katawan ng pinapagamit mo. Amen? And then, ito po yung apat. Diyan ka mapapabilang. And then this is the last. This is the challenge. Kapag hindi ka na bautismohan ng Espiritu Santo, hindi ka magiging kabahagi sa katawan ni Kristo. Okay? Ganda po niyan. Kapag hindi ka na bautismohan ng banal na Espiritu Santo, yung katotohanan to, hindi ka mapapabilang sa katawan ni Kristo. Amen? At dahil dito, hindi mo pahahalagaan ang mga bahagi sa katawan ni Kristo. Kaya pala maraming mga tao, hindi mahalaga sa kanila ang mag-church. Hindi mahalaga sa kanila ang church. Hindi mahalaga sa kanila yung gathering ng mga church people. Kasi, di pa nila na-encounter, di pa sila na-bautismohan. Pero kapag ikaw ay na-bautismohan, kabilang ka sa katawan ng Kristo, ay talagang excited ka na lagi. Sabi ko nga, kaninang umaga, nagkukwentuhan po kami dito. Alam nyo, sabi ko, natutuwa ako kasi pagdating natin dito sa church, kwentuhan, embrace, yakap, kumustahan. Ang ganda ng fellowship. Hello? Bakit? Nai-enjoy natin lahat. Na, alimbawa, pagpasok mo, yung kamay, na-miss mo yung kamay, na-miss mo yung paa, na-miss mo. Ganyan po kasi tayo, iba't ibang bahagi eh. Na-miss mo, kaya excited ka. Kahit nagkita lang kayo kagabi, nagkita kayo ngayon, ay talagang yayakapan na naman. Bakit kaya? Naalala niyo po ba yung pinag-usapan natin dati? Ephesians chapter 5, verse 24-25. Christ loved the church. The nature of the church of Christ is love. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po, pwede po ba nating iyuko yung ating ulo saglit? Kausapin mo ang Panginoon, pasalamatan mo siya na ikaw ay naging kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Sige po, pasalamatan po siya. Pasalamatan po natin that you are belong to the body of Christ. Naintindihan mo ngayon. Ngayon, dati, hindi mo alam yung ganito, nalaman mo ngayon, na talagang ang laki ng impact sa iyo, sa buhay mo, na napakinggan mo, nalaman mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pasalamatan mo siya. Okay? Aking dalangin, kapatid, kaibigan, na ikaw ay magpapatuloy.
Hindi ka magbaback out sa church, kundi babalik ka sa church. Dahil nakita mo, nalaman mo ang ganda, nakita mo ang kaluwalhatian, ang kahalagaan, na ikaw at ako'y mapabilang sa salita, o sa katawan, o sa church ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Yes, Lord. Awitin po natin saglit lang po yung chorus po ng loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Come on, church. Hallelujah. This is our prayer. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at ngayon. Come on, sing it to the Lord. That's our prayer. Loobin mo, Panginoon, maghari ka sa aming katawan, maghari ka sa aming buhay. Yes, hallelujah! Without Christ, without the Holy Spirit in this body, we are nothing. That's why, that's our prayer, Panginoon. Kung nananahan na ang Panginoon sa puso mo ngayon, hilingin mo na mas lalo ka pang lumalim, magamit, mas lalo ka pang magkaroon ng matibay na pananampalataya. Hari ka, O Diyos, ngayon at kay. Sige po, hallelujah, hanggang sa madama mo ang presensya ng Panginoon. Hindi tayo papayag na sa oras na ito, hindi makapasok, hindi makapuspos ang Panginoon sa ating puso. Hallelujah. Wagas na pa. Come on, everybody, close your eyes. Feel the presence of God. Walang hanggang mga papurit pagsamba, Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, loobin mo. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. Lord, loobin mo ang puso, ang buhay ng bawat isa. Panahalan mo, pagharian mo. Ikaw lang, Panginoon, ang aming kaligtasan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming katagumpayan. Wala kaming magagawa kung wala ka. Lord, pumasok ka. Inaanyayaan ka namin. Lord, mag-umapaw ka. Lord, patuloy, Panginoon, na gawin mo ang nais mo sa aming buhay. Dahil ang nais mo ay aming kabutihan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Praise the name of Jesus. luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Ngayong nananahan na ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, dadaloy ka na. Magiging daluyan ka na ng pagpapala. Magiging instrumento ka na ng Panginoon upang makadama ang maraming tao ng pag-ibig ng Panginoon. May dadaloy na nakaluwalhatian. Dadaloy ang Holy Spirit sa buhay mo. Magtataka ang mga tao kung bakit ibang-iba ka na. Magtataka ang mga tao kung bakit ikaw ay talagang pinagpala ng Panginoon dahil tinanggap mo si Jesus. Dahil si Jesus na ang nananahan sa iyo, dahil siya na ang nagtatrabaho sa iyo, dahil siya na ang sinusunod mo, siya na ang pinaglilingkuran mo, siya na ang pinakananais mo. Gawin ng Diyos ang lahat ng yan, isakatuparan ng Diyos ang lahat ng yan, na siyang bumuo sa iyo at sa akin, na siyang nagbigay ng pag-asa at kaligtasan sa iyo at sa akin. Kapatid, makita mo lagi ang iyong sarili na nagpapakumbaba. Makita mo lagi ang iyong sarili na sumusuko sa Panginoon. Makita mo lagi ang sarili na ikaw ay may pag-amin at pagtanggap, may pagsisisi na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nalaman ko na ang lahat ng ito ay hindi magiging mabuti sa akin. At ang masaklap, sinabi mo, Panginoon, hindi kami magkakaroon ng bahagi sa iyong kaharian. Lord, ayaw po namin na hindi mapabilang sa iyong kaharian. Kaapagan niyo po kami, patawarin niyo po kami, tulungan niyo po kami. Hallelujah, at narito kaming lahat. For the last time, loobin mo ang buhay ko'y. Come on, hallelujah, napakasayang tignan.
napakadakilang tignan na ang bawat puso, ang bawat kaluluwa, ang bawat tao na nandito, ang laman ng buhay mo, si Kristo! walang hanggang Dahil dyan kapatid, hallelujah, nakatitiyak kang magtatagumpay sa buhay, nakatitiyak kang patuloy na pagpapalain, sasamahan ng Panginoon. Sige, isa pa, hallelujah! Loobin mo ang buhay ko'y maging lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, hindi po may salarawan ang ginawa mo sa bawat isa sa amin. Nahayag ka ng lubusan sa aming mga buhay. At wala po kaming ibang dapat gawin, pinakamagandang gawin, kundi tanggapin ang iyong salita. Lord, sa oras na ito, papasalamat po kami. Ibinahagi niyo po sa amin ang pinakamainam, ang iyong salita. Yayakapin, susundin, at itatanim namin sa aming puso't isipan. At ang bawat isa na nandito, pagpalain mo, gamitin mo, na magbigay lagi ng karangalan sa iyo, na siyang gumawa ng aming katawan, na siyang gumawa ng iglesia at nagtatag. Ano man ang pangailangan ng bawat isa ngayon, bilang iyong lingkod, dinideklara ko po at hiling at manalangin, ipagkaloob niyo, ingatan niyo at proteksyonan. Hayaan niyo po na ang bawat isa po sa amin ay magningning ang iyong mukha, maging gabay ka sa araw-araw, maging patnubay, maging pagpapala, hindi mo kami pagkukulangin. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming paglilingkod ay hindi po namin po problemahin ang aming pangailangan dahil meron po kaming Diyos na mayaman. Hayaan mo na sa aming paglilingkod, inspirasyon po lagi namin na ikaw, ang inyong mga gantimbala, ang iyong mga kaloob. Hayaan mo na sa aming patuloy na paglilingkod at paggamit mo sa aming buhay, maging kagalakan ka namin lagi. Hallelujah! Pagpalain niyo po ang bawat isa, maparangalan ka, mapapurihan ka sa iyong magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Tayo pong lahat ay magsabi po ng Amen and Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manatiling nakatayo at tayo'y kaawit muli sa Panginoon. Maaari po ba habang tayo'y umaawit, yakapin natin ang ating mga kapatid, babae sa babae, lalaki sa lalaki, at sabihin natin na kailangan natin siya at mahal na mahal natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah!